Ako nga pala si Magenta at narito naman tayo sa Pilipinas Politalks. So I made a video na parang news lang naman siya tungkol sa korupsyon na nagaganap. And I will definitely tell you kung ano ang nangyayari. Kasi grabe talaga. 879,000 kada body cam. Kung totoo yan, parang isang camera lang kasing halaga na ng kotse, di ba? So, merong 879,000 kada body cam. Ito yung naging Raffy Tulfo versus PPA, no? Na mapapanood natin. So, grabe tong issue na to kasi may kulang ba sa kwento or something na what's really happening with this? Well, today pag-uusapan natin ang kumakalat na balita tungkol sa Philippine Ports Authority o PPA at ang investigasyon na pinangungunahan ni Senator Raffy Tulfo sa Senado. Ayon sa kanya, merong overpriced na body cameras na binili ng PPA sa bawat isa. Halos 879,000 daw kada isa. Pero gaya ng laging nating sinasabi sa channel na to, we will verify it first. So, according sa nangyari, ayon sa Senate press release mismo, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang PPA dahil bumili raw ito ng 191 body-worn cameras noong 2020 sa halagang 168 million total o roughly 879,000 per unit. Ang supplier daw ay ang Boston Homes Incorporation. At hindi lang yan, sinundan pa raw ito ng isa pang batch ng 164 units at mas mahal pa raw kada isa kaya tinawag na ni Tulfo na questionable ang kontrata. So sa hearing sinabi niya, grabe naman to, parang diamond ng bodycam na yan. So sa kanyang privilege speech, sinabi ni Tulfo na dapat ipaliwanag ng PPA kung bakit ganun kataas ang presyo at nasabi rin na ang COA reports ay may mga procurement issues na dati ng flag sa PPA. Idagdag pa natin yung mga supplier, Boston Homes, meron 10 million pesos na declared capital pero somehow nakuha nila yung 168 million contract. Merong mali nga dito kung bakit at paano nakalusot tong bagay na to. Natural, nag-init ang publiko sa social media, naglabasan ng mga headline, 879,000 kada body cam, PPA under fire. So, isa tong matinding korupsyon sa DOTR. Pero ito na yung crucial part. Kapag tinignan natin sa ibang side ng story, may ibang picture na lumalabas. Kasi ayon sa PPA General Manager Jay Santiago, hindi raw fair na hatiin ang total price sa bilang ng camera units kasi hindi lang raw camera ang binili kundi buong integrated surveillance system like body cameras mismo, evidence management system, servers, software licenses, storage at connectivity setup, maintenance at training. In short, hindi lang body cam kundi full digital monitoring system para sa mga port operations ng bansa. Sabi pa ng PPA, dumaan raw ito sa public bidding at aprobado ng procurement service at DOTR. Wala raw itinatago at bukas sila sa audit. Kung totoo yan, ibig sabihin simpleng overpricing, baka misunderstanding yung unit price, pero syempre hindi rin ibig sabihin na dapat manahimik ka lang kasi public man ito, so kailangan malinawan lahat. Ayon sa Inquirer, Philstar, GMA News, para parehong inulat nila ang parehong figure na 879,000 per unit. Grabe naman yan. Ngunit binigyan din nila ng espasyo ang panig ng PPA para syempre mag-explain at sa Manila Bulletin nilinaw na ng PPA na ang proyekto ay not just cameras kundi high-tech surveillance system na may central control hub. Ibig sabihin, credible outlets na nag-cover nito. So, ang problema kasi sa mga ganitong sitwasyon, ang 879,000 kada unit body cam ay masyadong malaki. So as of now, meron pang malinaw na grounds for investigation kaya tama lang na tinanong ni Senator Tulfo kung may abuso ba sa pondo. At ito ang tanong ngayon, kung ordinaryong Pilipino ka na nagbabayad ng tax buwis, ano mararamdaman mo kapag narinig mong isang body cam halos 1 milyon? Sobrang unfair naman yata yun. Kung ano man ang nangyayari, kailangan ng transparency at audit at accountability sa bagay na to. Kasi kung may mali, dapat merong managot. Pero kung mali ang paratang, dapat ding linawin para hindi masira ang reputasyon ng mga taong wala namang ginagawang masama. Kaya, let's see kung ano yung mga mangyayari and always stay empowered and informed and do not let the noise drown your truth. Kaya maraming salamat sa panonood and as we always do, thanks for watching.